agad siyang naglakbay patungong Flower Rain City kung saan gaganapin ang Peel Festival ngayong taon. Upang maiwasan ang pagkakilala ng mga tauhan ng Yuming Valley, nagpasya si Joe Fan na gamitin ang mukha ni Song Yu para hindi siya mahirapan sa pagpasok sa lungsod. Ngunit bago pa man siya makapasok, hinarang siya ng mga misteryosong bantay. Nagulat si Joe Fan nang makita niya na ang mga bantay ay hindi tauhan ng Flower Rain City, kundi ng Yuming Valley. Pinuri ng isang bantay ang ating bida dahil agad niyang nalaman kung sino sila, at base sa mukha ng ating bida, nagmula siya sa isang malaking pamilya. Kaya inutusan niya si Joe Fan na magpakilala sa kanila. Ngumiti si Joe Fan at sinabi na ang lungsod ay pag-aari ng Flower Rain, hindi ng Yuming Valley. Kaya sisigat lamang siya kung sila mismo ang magtatanong at hindi ang mga kumag na ito. Hindi nagustuhan ng mga bantay ito at binalaan siya na tigilan na ang pagmamatigas dahil kung hindi siya susunod, tuturuan nila siya ng leksyon. Sinabi rin ng isang bantay na kung hindi lang dahil nasa teritoryo sila ng Flower Rain, kanina pa niya pinatay si Joe Fan dahil sa pagiging matigas nito. Naging seryoso si Joe Fan nang marinig ito ngunit alam niyang hindi siya maaaring makipaglaban dito dahil maaaring masira ang kanyang pagkukunwari, kaya nagpakilala siya bilang si Song Yu ng Song Family. Inilabas ni Joe Fan ang family seal na nakuha niya kay Song Yu at sinabi na narito siya dahil sa utos ng kanyang ama na sumali sa 100 Peel event na gaganapin sa lungsod. Sinuri ng bantay ang family seal na hawak ni Joe Fan habang ang tauhan naman niya ay sinuri ang mga dala ng ating bida. Nang makumpirma nila na hindi ito ang hinahanap nilang si Joe Fan, umalis na ang mga bantay. Sinabihan rin nila si Joe Fan na kapag nakita niya ang tao sa larawan na ibinigay nila, dapat niyang iulat ito sa kanila. Tumawa si Joe Fan dahil hindi alam ng mga kumag na siya ang hinahanap nila. Tiningnan niya ang larawan na ibinigay ng lalaki at nakita niya ang kanyang mukha para sa isang ghost hunt order. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na hindi siya mahuhuli ng mga kumag na ito. Pagkatapos nito, pumasok na siya sa lungsod. Ang unang ginawa ni Joe Fan ay naghanap siya ng matutuluyan dahil malayo pa ang kompetisyon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi siya pinapansin ng mga tao sa mga motel na napuntahan niya. Nainis siya sa matandang bantay ng motel at sinabi niyang may kakayahan siyang magbayad ng pera sa kanila. Seryosong sinabi ng matandang kausap niya na ang Song family ay isang third-rate na pamilya lamang, kaya tinanong niya ang ating bida kung ano pa ang rason kung bakit siya nagpunta rito. Pinayuhan niya si Joe Fan na maaari siyang magpunta sa isang mahirap na lugar sa likuran ng motel na 3 kilometro ang layo dito, dahil doon tumutuloy ang lahat ng mga third-rate family na dadalo sa 100 Peel Festival ngayong taon. Nagalit si Joe Fan nang marinig ito dahil minamaliit siya ng kumag na ito. Ngunit bigla siyang natigil nang marinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya. Ang lalaki na tumawag sa kanya ay mukhang kaibigan ni Song Yu at kasama ng lalaki na ito ang elder ng pamilya nila. Nainis si Joe Fan dahil mukhang masisira ang kanyang pagkukunwari kapag nagkunwari siyang hindi kilala ang mga ito. Minura niya si Song Yu dahil halos isang buwan silang nagkasama ngunit hindi man lang nito sinabi na may kilala pala siyang mataas na pamilya na sasali sa 100 Peel Festival. Tinawag siya ng lalaki na ito at nang makalapit si Joe Fan, sinabi ng lalaki na isa siyang lampa dahil nakalimutan niya na hindi dito ang lugar kung saan maaaring manatili ang mahinang pamilya nila. Kaya sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagustuhan ng kapatid niya. Nagpanggap si Joe Fan na tama ang sinabi niya. Agad siyang nagpaalam at sinabi na mauuna na siya dahil alam niyang ayaw siyang makita ng mga ito. Ngunit pinigilan siya ng lalaki at tinanong kung ano ang problema sa kanya ngayon, dahil mukhang iba ang kanyang kinikilos. Nangamba si Joe Fan dahil mukhang nabisto na siya ng lalaki na ito, at masama pa, kapag nalaman nila ang totoong pagkatao niya, tiyak na hindi na siya makakasali sa 100 Peel Festival. Kaya napaisip si Joe Fan kung kailangan niya bang patayin ang mga ito. Nagtanong ang lalaki kung galit pa rin ba siya dahil napahiya siya ng tanggihan ng kanyang nakababatang kapatid ang kasal na inalok niya. Tumawa ang lalaki at sinabi niya na hindi niya alam na ganito lang pala kababaw ang relasyon nila. Nang marinig ito, napaisip si Joe Fan na maaari niyang gamitin ang sinabi ng lalaki kaya nagpanggap siya na nasaktan dito. Kaya ayaw na niyang makita ang dalawa hanggang sa hinaharap. Sinabi ng lalaki na away nila ng kapatid niya ito kaya wala siyang pakialam dito. At ayaw niyang makialam sa kanilang dalawa. Sinabihan niya si Joe Fan na huwag kalimutan na sila ay mag-brother-in-law dahil sa kanyang kapatid na babae. Natuwa si Joe Fan dahil napagtanto niya na mukhang hindi lang simpleng relasyon ang meron si Song Yu sa lalaki na ito, kaya sinabi niya na ang mga bagay na ginawa nila ay hindi na dapat pang malaman ng iba.
Pagkatapos nito, nagkwento ang lalaki kay Joe Fan tungkol sa ginawa nila sa mga babaeng nakasama nila noong huli silang nagkita. Dahil dito, nainis ang kanyang kapatid at agad na lumabas upang umalis. Napaisip si Joe Fan na sa tingin niya ay nagmula sa isang second-rate na pamilya ang magkapatid na ito, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang mga ito upang makakuha ng impormasyon. Inaya niya ang kaibigan niya na kumain muna sila upang makapagkwentuhan. Matapos ang ilang sandali ng pakikipag-usap, nalaman ni Joe Fan na ang pangalan ng lalaki ay Dong Tienba. Ang lalaki na ito ay nagmula sa isang first-rate na pamilya ng isang lungsod. Nagkita sila sa isang lungsod at naging magkaibigan dahil sa mga bisyo na tinuro ni Song Yu sa kanya. Dahil sa nais ni Song Yu na mapataas ang estado ng kanilang pamilya, ginamit niya ang pagkakaibigan na ito upang magkaroon ng koneksyon sa pamilya ni Dong Tienba. Ang plano niya ay pakasalan ng nag-iisang kapatid ni Dong Tienba upang magkaroon ng koneksyon ang pamilya nilang dalawa. Ngunit dahil nag-iisang anak na babae lang ang kapatid ni Dong Tienba, hindi nagustuhan ng kanilang family head ang nais na pagpapakasal ni Song Yu sa anak niyang babae. Kaya binugbog nila si Song Yu at pinaalis ito sa kanilang lungsod. Kahit si Dong Tienba ay hindi nakaligtas sa kanyang ama at pinaalis rin siya nito dahil nais niyang ipakasal ang kanyang kapatid kay Song Yu. Kahit ang kanyang kapatid na babae ay nagalit rin sa kanya dahil nais siya ipakasal sa isang mahirap na pamilya ni Song Yu. Sa tingin ni Joe Fan, kahit na itinuturing ng buong pamilya si Song Yu bilang masamang kaibigan, para kay Dong Tienba, siya ay isang matalik na kaibigan. Nagpahayag si Dong Tienba na nagkakamali ang kanyang pamilya sa pag-aakalang siya ay walang kwenta, kaya tinawag niya sila na mapagkunwari. Ngunit naisip ni Joe Fan na kakaiba rin ang taong ito, dahil bagaman bago pa lang niya nakilala si Song Yu, pumayag na siya agad na ipakasal ang kanyang kapatid dito. Kung siya ang nasa kalagayan ng ama nila, pareho rin ang gagawin niya sa kumag na ito. Napansin rin ni Joe Fan na kahit ang elder na kasama ni Dong Tienba ay napapailing na lang sa mga sinasabi ng kanilang young master. Kaya napabuntong hininga na lang si Joe Fan at sinabi na talagang bagay ang magkaibigan na ito dahil pareho silang mga tanga. Biglang nagtanong si Dong Tienba kung bakit hindi niya kasama ang kapatid niyang si Song Chen. Agad namang sinabi ng ating bida na hinatid lang siya ng kanyang kapatid dito at pagkatapos ay umalis na ito. Sinabi rin ng ating bida na ang kapatid niya ay hindi karapat-dapat para kay Dong Tienba kaya nagmungkahi siya na maghanap na lang ng mas magandang babae. Dagdag pa niya na maraming magagandang babae ang makikita dito sa Flower Rain City kaya baka makakita siya ng taong para sa kanya dito. Nag-alangan naman si Tienba at sinabi niyang mukhang hindi alam ng kanyang kaibigan na ang mga babae sa lungsod na ito ay hindi maaaring pakialaman ng sinuman. Ipinaalam rin niya sa ating bida na ang House of Flower Rain lamang ang pamilya sa 7 families na pinamumunuan ng mga babae. Kaya pinaalala niya sa ating bida na ang estado ng mga babae sa lugar na ito ay napakataas. Nagsaad naman si Joe Fan na hindi ito magiging hadlang upang makuha niya ang isang babae para sa kanya. Nagulat naman si Tienba sa sinabi ni Joe Fan kaya nagsaad na lang siya na habang tumatagal ay parang hindi si Song Yu ang kausap niya. Sinabi rin niya na ang paghahabol sa mga babae ay hindi magandang gawain para sa katulad nila. Natawa naman si Joe Fan nang marinig ito at tinanong niya si Tienba kung ano pa ang ibang mga batas na hindi nila maaaring gawin sa lugar na ito. Agad namang sinabi ni Tienba na dahil maraming pamilya ang nagpupunta sa lungsod na ito tuwing gaganapin ang 100 Pill Festival, ang Flower Rain House ay nagsagawa ng isang plano upang masolusyonan ang tutuluyan ng mga ito. Kaya ang mga third-rate na pamilya ay maaari lamang tumira sa mga sirang bahay habang ang mga second-rate na pamilya naman ay maaaring matulog sa mga motel sa lungsod na ito. Ang mga first-class na pamilya naman ay bibigyan mismo ng matutuluyan ng mga ika-15 may-ari ng House of Flower Rain. Ang mga tao naman na magmumula sa 7 families ay mayroon ding sariling benepisyo. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ang tungkol sa 7 families kaya napatanong siya kung bakit narito ang mga ito. Pinaliwanag ni Tienba na kahit na magkaaway ang mga pamilya ng 7 families sa isa't isa, ang Flower Rain House ay neutral at walang kaaway sa kanila. Kaya palaging may 3 o 4 na pamilya ang laging nagpupunta sa festival na ito. Nasabi rin niya na kahit ang mga tauhan ng Yuming Valley ay nandito rin. Naging seryoso si Joe Fan nang marinig ito at naisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit mayroong tauhan ng Yuming Valley ang nagharang sa kanya kanina sa gate. Sa tingin niya ay isang elder ang dumalo sa festival na ito kaya maraming bantay ng Yuming Valley ang nakita niya kanina. Kaya nagtanong na lang si Joe Fan kung sino ang taong ito na nanggaling sa Yuming Valley. Ngunit hindi ito nasagot ni Tienba dahil isang tauhan naman ang nagmamadaling pumunta sa kanila.
Ipinabatid niya sa kanilang dalawa na ang kanilang young miss ay nasa panganib. Nagulat si Tienba nang marinig ito at agad niyang inutusan ng bantay na dalhin siya sa kanyang kapatid. Matapos ang ilang sandali, narating ni Tienba ang lugar at napansin niya ang maraming tao na naroon. Sa gitna ng mga ito, nakaupo ang kanyang kapatid habang sa likuran naman ay isang matapang na babae. Agad tinanong ni Tienba kung ano ang nangyayari at kung sino ang may gawa nito sa kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang kapatid na kalimutan na lang nila ito at umalis na lang sila. Ngunit sumigaw ang babae sa likuran nila. Tinanong kung sino ang nagsabing maaari na silang umalis. Inutusan niya ang kapatid ni Tienba na sampilan ang sarili nito ng 30 beses bago siya makakaalis. Binalaan niya sila na wala siyang pakialam kung sino sila, ngunit kung hindi nila susundin ang utos niya, mamamatay ang buong pamilya. Natakot ang kapatid ni Tienba at wala itong nagawa kundi sampilan ang sarili. Ngunit pinigilan siya ni Tienba at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Xiaowan na kasalanan niya ito dahil nagustuhan niya ang isang alahas at nais niyang bilhin ito. Ngunit gusto rin pala ng babae na iyon ang alahas. Nagalit si Tienba nang marinig ito at sinabihan ng babae na unang nakita ng kapatid niya ang alahas, kaya tinanong niya ang babae kung bakit niya tinatakot ang kapatid niya. Tumawa ang babae at sinabi na hindi niya nagustuhan ang asal ng kapatid ni Tienba, kaya nagdesisyon siyang turuan ito ng leksyon. Nainis si Tienba at sinabi na demonyo ang babae na yon. Dahil dito, umatake si Tienba upang turuan ng leksyon ang babae, ngunit bago pa man siya makalapit. Isang lalaki ang biglang sumulpot at inatake siya. Tumilapon si Tienba palayo. Naging seryoso ang lalaking umatake at tinanong si Dandan kung ano ang nangyayari. Napansin ng ating bida na ang lalaki ay nasa ika-7 antas ng Bone Forging Realm. Mukhang nanggaling sa 7 families ang taong ito. Sinabi ni Dandan na dahil sa mga asong ito, nawala ang kanyang kasiyahan ngayong araw. Tumawa ang lalaki dahil hindi niya inaasahang mangangahas na galitin nila si Dandan, isang disciple ng Wooden House. Sinabi niya na hindi magiging maganda ito para sa kanila. Napuno ng pawis si Tienba nang marinig ito dahil ang Wooden House ay ang ika-15 palapag ng Waya Building na pinamumunuan ng isang elder ng House of Flower Rain. Tinanong niya kung bakit hindi ito agad sinabi ng kapatid niya. Tinanong ni Dandan kung bakit hindi ituloy ni Tienba ang pag-atake niya kanina. Nang inig sa takot si Tienba at humingi ng paumanhin kay Dandan dahil hindi niya alam na siya ay nanggaling sa Wooden House. Hindi tinanggap ni Dandan ang paumanhin at tinanong kung nasaan na ang tapang ni Tienba. Sinabi niya na ayon sa sinabi ni Tienba kanina, siya ang may kasalanan kaya nangyari ito. Tinanong niya muli si Tienba kung bakit hindi siya ulit magyabang na ipagtatanggol niya ang kanyang kapatid mula sa pang-aapi ni Dandan. Sinampal ni Tienba ang kanyang mukha upang ipakita kay Dandan na pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Naawa ang mga taong nanunood sa nangyayari. Nainis si Dandan dahil nawala na ang tapang ni Tienba na harapin siya. Nawala na ang kanyang gana na magpatuloy pa sa kanyang ginagawa. Ngunit may bigla naman siyang naisip na pwede niyang ipagawa kay Tinyu, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi siya makipaglaro sa dalawang ito. Natuwa naman si Tinyu nang marinig ito at tinanong niya si Dandan kung ano ang naiisip niyang gawin. Agad naman na sinabi ni Dandan na sa tingin niya ay pinapahalagahan ng lalaki na ito ang kanyang kapatid, kaya nais niyang ibigay ang pagkakataon na ito sa kanya upang paglaruan ang kapatid niyang babae. Sinabi rin ni Dandan na kung magawang kunin ni Tinyu ang damit ng babae na ito kahit na pinuprotektahan sila ng mga elder na nasa antas ng Bone Forging Realm, ay maaari niyang gawin ang anumang bagay sa babae na ito at hindi mangingialam ang kanilang Wooden House dito. Nagulat naman dito si Tienba nang marinig niya ito dahil isa itong pag-aabuso ng kapangyarihan. Nagalit rin siya dahil parang tinuturing lamang silang mga hayop ng babae na ito. Ngunit hindi naman pumayag si Tinyu dito at kanyang sinabi na hindi niya nais na gawin ito sa mga walang kalaban-laban. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na ang pang-aabuso sa mga mahihina ay hindi gawain ng kanilang pamilya. Naging seryoso naman si Dandan at kanyang sinabi na huwag nang magkunwari pa si Tinyu dahil alam niyang nananabik na siya. Sinabi rin niya na siya na ang bahala sa kung ano ang mangyari kaya hindi na niya kailangan pang mangamba. Dagdag pa niya na sa mga susunod na buwan na rin naman ang kanilang magiging kasal kaya hindi siya magagalit kung gagawin niya ito. Tumawa naman na parang demonyo si Tinyu nang marinig ito at kanyang sinabi na dahil si Dandan mismo ang nag-request nito ay hindi niya maaaring tanggihan ito. Kaya natakot na lang si Xiaowan nang makita niya ang demonyong tawa ng lalaki na ito. Ngunit nagsaad naman si Tinyu na isang laro lamang ito kaya kung maging mag-asawa man sila sa susunod na buwan ay huwag niyang ibalik ang bagay na ito sa kanya.
Naiinis na sumang-ayon naman si Dandan dito. Agad na naglakad si Tinyu sa harap at nagpakilala rin siya bilang isang disciple ng Kuaihao Forest. Sinabi rin niya na siya ang future son-in-law ng Madan House. Sinabihan rin niya ang mga kasamahan ni Tianba na hindi nila maaaring isipin na isa siyang demonyo dahil sumusunod lamang siya sa utos ng kanyang magiging asawa sa hinaharap. Kaya dapat nilang isipin ito na isang parusa dahil sa paggalit nila kay Dandan. Seryosong nagtanong naman si Tianba kung ano ang gagawin ni Tinyu kung sakaling maarang niya ang paglapit nito sa kanyang kapatid. Dahil ayon sa laro na gustong gawin ni Dandan ay kailangan niya lamang punitin ang mga damit ng kanyang kapatid. Agad naman na nagsaad si Dandan na kung sakaling maarang man nila ang atake ni Tinyu ay kakalimutan na nila ang away na ito at hahayaan niyang umalis ang mga ito ng walang gulo. Nagpasalamat naman si Tianba nang marinig ito at kanyang sinabi na sana ay panindigan nila ang kanilang mga sinabi mamaya. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ni Tianba ang kanyang pagsasalita ay bigla namang napasigaw ang kanyang kapatid habang nawala na ang damit niyang suot. Agad naman na inamoy ni Tinyu ang damit niyang nakuha at kanyang sinabi na nakapanghihinayang lamang dahil wala siyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang kapatid sa kanya. Nagsaad rin si Tinyu na kakaiba ang amoy ng damit ng kanyang kapatid, kaya napatanong na lang si Tinyu kung ano kaya ang magiging amoy ng underwear ng kanyang kapatid dahil kahit ang damit pa lang na ito ay mabango na. Naiiyak naman na humingi ng tulong si Xiaowan sa kanyang kapatid upang pigilan ang lalaki na ito. Agad naman na sinabi ni Tianba na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan siya. Ngunit nainis naman si Dandan dahil sa mabagal na galaw ng laro kaya agad na niyang inutusan si Tinyu na huwag na siyang mag-aksaya ng oras pa. Agad na pinalibutan ng mga elder si Xiaowan upang protektahan ito dahil aatake na naman ang manyak na lalaki. Ngunit kahit anong gawin nila, nakapasok pa rin sa loob ng formation ang kumag na ito. Kaya humingi na lang ng tawad si Tianba sa kanya, dahil mukhang hindi niya mapipigilan ang kumag sa gagawin nito. Ngunit bago pa man mahawakan ni Tinyu ang damit ni Xiaowan, nagulat siya nang may humawak sa kamay niya. Nagulat din ang magkapatid sa nakita nila, dahil ang tao na nakahuli kay Tinyu ay walang iba kundi si Song Yu. Seryosong tinanong ng ating bida kung maaari ba siyang sumali sa laro. Agad namang gumawa ng distansya si Tinyu, dahil nagulat din siya na nahuli siya ng taong ito. Nagtanong si Dandan kung sino ang ating bida. Agad namang nagpakilala ang ating bida na siya ang asawa ng babaeng inaapi nila. Nagulat ang mga nanunood nang marinig nila ito, kaya muling nagbiro ang ating bida na mali pala ang nasabi niya dahil asawa niya ang babae. Ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na sa kasamaang palad, hindi siya tinanggap nito bilang asawa dahil tinanggihan nila ang kasal na inalok niya. Nagsaad si Dandan na kahit sumali pa ang isang tanga tulad ng ating bida, hindi rin magbabago ang resulta ng laro, kaya pinapayagan niya ito. Nagsaad din si Dandan na mas magiging magandang palabas ito dahil makikita ni Joe Fan ang pagpapahiya niya sa mapapangasawa niya. Tumawa ng malakas si Tinyu at sinabi na dahil pumayag na si Dandan, hindi rin siya tatutol sa pagsali ni Joe Fan. Kaya binalaan na niya ang mga ito na maghanda. Dagdag pa niya na kahit sino pa ang sumali, magiging pareho lang ang resulta ng laro. Nangamba si Tianbo dahil alam niyang mahina lang ang kaibigan niyang si Song Yu, kaya wala rin siyang magagawa dito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na huwag niyang alalahanin ito, dahil magkaibigan sila at dapat lang niyang tulungan ang mga ito kung nasa panganib. Naiyak sa tuwa si Tianbo at nasabi na tama nga ang napili niyang tao dahil si Song Yu ay isang loyal na tao. Sinabihan din ni Joe Fan si Xiaowan na kumalma muna dahil hindi niya hahayaan na makuhanan siya ulit ng damit ng kumag na ito. Namula ang mukha ni Xiaowan nang marinig ito. Tiningnan ng ating bida si Tinyu at hinamon na niya ito na subukan niyang umatake. Nagulat si Tinyu dahil sa yabang ng lalaki, kaya nagsaad na kapag natapos na siya sa laro, talagang bubugbugin niya ang ating bida. Natakot ang magkapatid nang marinig nila ito, ngunit natatawang sinabi ni Joe Fan sa magkapatid na isa lamang siyang payaso, kaya huwag nilang katakutin ang kumag na ito. Biniro ni Dandan si Tinyu dahil ginawa lamang siyang katatawanan ni Joe Fan, kaya mas lalo pang nagalit si Tinyu at sinabi na kapag naubos na niya ang damit ng babae, isusunod niya ang kay Joe Fan. Pagkatapos ay agad na siyang tumalon sa itaas upang kunin ang huling damit ni Xiaowan ngunit bago pa man siya makalapit sa kanya. Bigla siyang sinuntok ni Joe Fan ng malakas kaya tumilapon siya sa dulo ng daan. Kahit si Dandan ay nagulat na tinamaan ng suntok si Tinyu kahit na mabilis ang kilos nito. Tumawa si Joe Fan at sinabi na talagang karapat-dapat bugbugin ang katulad niyang aso na kahol ng kahol. Hindi makapaniwala si Tianba dahil nagawang tamaan ni Joe Fan ang mabilis na kumag na ito.
Kumpiyansang sinabi ni Joe Fan na may tumama lang sa kamao niya na parang lamok, kaya sinigurado niya na lilipad ang lamok na ito. Nagbiro din ng ating bida na dahil sa lamok na ito, biglang sumakit ang kanyang kamao. Nananabik na tinanong ni Tienba ang ating bida kung paano niya nagawang tamaan si Tinyu, dahil kahit siya ay hindi man lang makita ang mga galaw nito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi nila kailangang makita ang galaw ng tanga na ito. Ang kailangan lamang nilang gawin ay hintayin ang kumag na ito na lumapit sa target niya at doon nila harangin ito. Bigla namang napagtanto ng lahat na tama nga ang naisip ni Song Yu. Hindi nila kailangang makita ang galaw nito dahil ang kailangan lamang nilang bantayan ay ang paglapit nito sa target niya. Natuwa naman dito ang elder at sinabi niyang talagang isang henyo si Song Yu, kaya marahil ito ang dahilan kung bakit mataas ang tingin sa kanya ng kanilang young master. Agad namang binayda ni Tienba si Song Yu sa kanyang kapatid at sinabi rin niyang ito ang dahilan kung bakit nais niyang ikasal siya sa kanya. Dagdag pa ni Tienba na kung hindi dahil kay Song Yu, marahil nasa malaking gulo na sila ngayon. Agad namang nagsaad si Joe Fan na hindi pa sila ligtas dahil ang makapagdesisyon lamang nito ay ang babae sa harapan nila. Bigla namang tumigil sa pagtawa si Tienba at napagtanto niyang tama nga ang sinabi ng ating bida. Napansin rin niya ang galit na mukha ni Tinyu dahil sa atakeng natamo nito. Agad namang nagsaad si Tienbo na dahil naharang nila ang atake ni Yinto, dapat niyang panindigan ang sinabi niya kanina, kaya ngayon ay aalis na sila. Bigla namang pinatigil ni Dandan ang dalawa at sinabi niyang hindi na niya ipagpapatuloy pa ang away na ito kaya malaya na silang makaalis. Ngunit binalaan niya ang mga ito na mukhang hindi sila papaalisin ni Tinyu ng gano'n na lang. Naiinis na sinabi ni Tinyu na ngayon lamang siya nakatanggap ng ganito kalakas na suntok sa buong buhay niya. Ngunit sinabi rin niyang ayaw niyang mang-abuso ng awtoridad, kaya lang ay nagustuhan niya ang laro na ito kaya sinabihan niya ang magkapatid na kailangan nilang ipagpatuloy ito hanggang matapos. Nagulat naman dito ang magkapatid dahil alam nilang iba ang layunin ni Tinyu dito. Kaya natatakot na nagtanong na lang si Tienba kung paano nila matatapos ang laro na ito. Seryosong sinabi naman ni Tinyu na matatapos lamang ang laro na ito kapag naging satisfied na siya sa naging resulta nito. Nainis naman si Tienba nang marinig ito dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi sila titigil hanggat hindi napapahiya ang kanyang kapatid. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang demonyo ang tao na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at sinabi niyang nais niya ring sumali sa laro na ito kung gusto niyang magpatuloy. Nagsaad rin siya na sa nakaraan ay naglaro rin sila ng ganitong laro kasama ang kanyang kaibigan, kaya magiging maganda ang laro na ito. Ngunit nagsaad naman si Joe Fan na mukhang hindi naman patas ang laro na ito dahil siya lamang ang nagtatanggal ng damit sa kanyang asawa ngunit hindi niya ito magawa kay Dandan. Seryosong sinabi naman ni Tinyu na swerte lamang ang pagtama ng atake ng ating bida sa kanya ngunit ngayon ay talagang nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na kaya niyang lumaban sa kanya. Agad namang tinanong ng ating bida si Tinyu kung natatakot lang ba siya na matalo kaya ayaw niyang gawing patas ang laro na ito. Nagalit naman dito si Tinyu dahil talagang mayabang ang kumag na ito. Agad namang nagsaad si Dandan na kaka-rating lang ng ating bida sa antas ng Bone Forging Realm ngunit ngayon ay parang kung sino siya kung maghamon ng laban. Kaya tinanong niya ang ating bida kung may kakayahan ba siyang patunayan ang kayabangan niya. Kaya bilang isang bagong hamon, sinabi ni Dandan na kung magawa ngang kunin ni Joe Fan ang kanyang damit sa harap ni Tinyu, ay papaalisin niya mismo si Tinyu sa kanilang mansyon at siya ang papakasalan niya. Nagulat naman ang mga nanunood nang marinig nila ang laro na ito. Agad na nagsalita si Joe Fan na huwag gumawa ng isang kasunduan si Dandan kung hindi niya ito kayang panindigan. Dahil kahit na masaya ang laro na ito, maaari siyang mapaiyak kung matalo siya dito. Agad namang sinabi ni Dandan na hindi siya iiyak kapag nanalo man siya sa laro na ito. Bigla namang sumigaw si Tinyu at sinabihan ng ating bida na tigilan na niya ang pagsasalita at maghanda na ito dahil aatake na siya. Bigla namang tinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at sinabi na upang maging patas ang laro na ito. Sinabihan niya si Tienba na umalis muna sila dahil siya na lang mismo ang magbabantay sa atake na ito. Agad namang pumayag si Tienba dito at sinabi na siya na ang bahala sa kanyang kapatid. Tinanong naman ng ating bida si Xiaowan kung may tiwala ba siya sa kanya, agad namang sinagot ito ng oo ni Xiaowan. Matapos ang ilang sandali, agad namang umatake si Tinyu upang kunin ang natitirang damit ni Xiaowan ngunit bago pa man tuluyang makuha ni Tinyu ang kanyang damit, bigla siyang sinuntok ng ating bida ng napakalakas. Kaya dahil dito, tumilapon ulit si Tinyu sa likuran ng daan. Nagulat rin siya at tinanong niya ang ating bida kung paano niya nakita ang atake niya.
Hindi ito sinagot ni Joe Fan, sa halip ay ginamit niya ang kanyang aura upang punitin ang damit na suot ni Dandan. Tumawa rin si Joe Fan at sinabi na hindi niya maaaring ikumpara ang bilis nilang dalawa dahil wala pa siya sa antas ni Joe Fan. Nagtaka naman si Dandan kung ano ang nangyari dahil hindi niya inakala na magagawa ito ng isang martial artist na kakarating pa lang sa antas ng Bone Forging Realm. Ang malala pa, talagang mas mabilis pa ang tao na ito kay Tin Yu kahit na buong buhay niyang inaaral ang bilis ng paggalaw. Napahiya naman dito si Tin Yu dahil talagang natalo siya ng tao na ito. Kahit na si Tien Ba ay hindi rin makapaniwala na mas mabilis pa si Song Yu kay Tin Yu kahit na nasa unang antas pa lang ito ng Bone Forging Realm. Ang malala pa, nanggaling lamang sa maliit na pamilya ang kanyang brother Song Yu. Agad namang inamoy ni Joe Fan ang damit na nakuha niya kay Dandan at sinabi na talagang karapat-dapat ang tulad nila na maging parte ng House of Flowers dahil talagang mabango ang amoy nito. Nasabi rin niya na ang amoy na ito ang hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Namula naman ang mukha ni Dandan nang marinig niya ito. Nagalit naman si Tin Yu dahil sa ginawa ng ating bida, naiinis rin siya dahil talagang ginawa pa ito ni Joe Fan sa harapan niya kaya sa tingin niya ay talagang minamaliit ng tao na ito ang kanilang Kwai Hao Forest. Napansin naman ng ating bida ang galit na mukha ni Tin Yu kaya upang mas magalit pa ang kumag na ito, bigla niyang hinawakan ng katawan ni Dandan na para bang nais niyang halikan nito. Ngunit hindi naman nakareact si Dandan sa ginawa ng ating bida dahil naging tulala na lang ito. Ulit namang binalaan ni Tin Yu ang ating bida na bitawan niya ang kanyang asawa dahil kung hindi ay papatayin niya ang ating bida. Ngunit hindi ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay hinawakan pa niya ang katawan ni Dandan kaya mas lalo pang nagalit si Tin Yu dahil dito. May pang-iinis na tinanong rin ng ating bida si Tin Yu kung ano ang ginagawa niya kahit na siya ang nagmungkahi ng laro na ito. Dagdag pa niya na base sa kanilang rules kanina, makukuha ng mananalo ang lahat habang mawawala naman sa matatalo ang lahat, kaya sinabihan niya si Tin Yu na tanggapin na lang ang resulta ng laro na ito. Agad rin na sinabihan ni Joe Fan si Dandan na siya na ang nanalo sa laro na ito kaya dapat na niyang paalisin si Tin Yu sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay ginamit ni Joe Fan ang kanyang kakaibang teknik upang mapasunod ang babae na ito. Dahil dito, namula ang mukha ni Dandan, at lalo lang nagalit si Tin Yu nang makita niya ito, hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Binalaan niya ang ating bida na sobra na ang panghihiya niya sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Joe Fan, sa halip, tinawanan niya si Tin Yu dahil natalo lamang siya sa laro. Dagdag pa ni Joe Fan, ang mga taong walang kakayahan ay hindi na dapat pang magsalita pa tungkol dito. Nainis si Tin Yu, kaya upang makabawi, inatake niya muli si Xiao Wan upang kunin ang damit nito. Ngunit bago pa man siya makalapit, muli namang sumulpot si Joe Fan sa harapan niya at sinuntok siya. Agad ring bumalik si Joe Fan sa harapan ni Dandan at sinabi na dahil natalo na naman ang walang kwentang asawa niya, kailangan niyang kunin ulit ang damit niya. Nahihiyang sinabi ni Dandan na maaari itong gawin ng ating bida ngunit dapat niyang gawin ito ng mahinahon. Muli namang nagalit si Tin Yu dahil pumayag pa si Dandan sa sinabi ng lalaki, ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang pagsigaw dahil sinuntok siya ng ating bida. Nagulat siya kung paano ito nangyari. Muli namang nagsaad si Joe Fan na ito na ang huling pagkakataon ni Tin Yu upang manalo sa laro. Dahil kung mabaygo siya muli, magiging asawa na niya si Dandan. Halos pumutok ang ulo ni Tin Yu dahil sa pang-iinsulto ng ating bida sa kanya. Nang makita ito ng ating bida, muli niyang nilapit ang kanyang bibig sa mukha ni Dandan upang halikan ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na malapit na siyang maging bahagi ng House of Flower, kaya bakit pa siya magagalit sa kanyang pamilya? Tinanong din niya si Dandan kung tama ba ang kanyang sinabi, ngunit hindi sumagot si Dandan dahil puno ng luha ang kanyang mga mata. Dahil dito, wala nang nagawa pa si Tin Yu kundi gamitin ang kanilang family technique upang patayin silang dalawa. Sang malaking espada ang biglang nabuo mula sa aura ni Tin Yu sa kanyang mga paa, at nang makita ito ni Dandan, nagalit siya dahil tila balak pa talaga siyang patayin ng kumag na ito sa kanilang teritoryo. Naiinis na sinabi ni Tin Yu na kung hindi niya mapapatay silang dalawa, mawawala na ang kanyang dignidad. Kalmadong tinanong ni Joe Fan si Tin Yu kung yun na ba ang pinakamalakas niyang atake. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay upang harangin ang atake, at nagulat si Tin Yu kung ano ang iniisip ng taong ito. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita niyang hindi man lang nasugatan ang katawan ng ating bida kahit na tumama ang atake niya. Ngumiti si Joe Fan at sinabi na talagang mahina ang atake na yon. Nagulat si Tin Yu nang makita niyang naharang lang ng taong ito ang kanyang atake, kaya nagtanong siya kung paano ito nangyari.
Nagtaka rin si Tin Yu dahil napagtanto niya na isang body cultivator ang ating bida ngunit hindi niya maintindihan kung bakit mabilis rin itong gumalaw. Kaya tinanong niya ang ating bida kung paano ito nangyari. Agad namang sinabi ni Joe Fan na sino ang nagsabi na ang mga body cultivator ay hindi pwedeng maging mabilis. Nagsabi rin siya na ang mga katulad ni Tin Yu, na pinapahalagahan lang ang bilis at pinabayaan ang kanilang katawan, ay hindi makakarating sa kahit saan sa mundo ng martial arts. Pagkatapos nito, agad na sinipa ni Joe Fan ang itlog ni Tin Yu, kaya siya ay napaiyak na lang dahil sa sobrang sakit. Kahit si Tianba ay nagulat sa kanilang nakita dahil wala talagang magawa si Tin Yu kay Song Yu. Hindi rin siya makapaniwala na ang isang martial artist na nasa unang antas pa lang ng Bone Forging Realm ay nagawang talunin ng isang martial artist na nasa ika-7 antas na. Ang mas nakakamangha pa ay ginawa lamang ito ni Joe Fan gamit ang isang sipa. Tinawag ni Joe Fan ang pansin ni Dandan at sinabi niya na nakita na niya mismo ang kanyang kakayahan. Tinanong niya rin si Dandan kung magagalit ba siya sa kanya dahil mukhang hindi na magkakaroon ng anak ang kanyang mapapangasawa dahil wala na ang kanyang itlog. Namumula, sinabi ni Dandan na wala na siyang pakialam sa basurang yon, kaya kahit ano ang gawin ng ating bida sa kanya ay ayos lang. Dagdag pa niya, kapag ikinasal na sila at naging bahagi na ng House of Flower si Joe Fan, hindi na niya kailangang matakot sa Kwaiho Forest. Tumawa si Joe Fan nang marinig ito at nagpasalamat kay Dandan, ngunit agad niyang sinabi na batay sa mga patakaran na kanilang sinabi kanina, kailangan niyang kunin ang huling damit na suot ni Dandan. Nagulat si Dandan dito at sinabi niya na magiging asawa na niya ang ating bida, kaya maaaring hindi na nila ituloy ang laro. Dagdag pa niya, baka mapahiya lang siya sa harap ng maraming tao na nanunood. Tumawa si Joe Fan at sinabi niya na tulad ng mungkahi niya kanina, hindi dapat gumawa ng pangako si Dandan kung hindi niya ito kayang panindigan. Seryosong sinabi niya na yun ang kanilang napagkasunduan, kaya kailangan nilang gawin ito. Kaya agad na itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay upang kunin ang damit, ngunit isang boses ng babae ang biglang sumigaw at pinatigil ang ating bida sa kanyang gagawin. Nagulat si Joe Fan nang mapansin niya na ang aura ng dumating ay nasa antas ng Heavenly Realm, kaya naisip niyang huwag nang magpatuloy dahil hindi nila maaaring malaman ang kanyang pagkatao. Isang magandang babae ang bumaba sa sahig, at lahat ng nanunood ay agad yumuko bilang paggalang sa kanya. Kahit si Tianba at ang kanyang mga elders ay ganito rin ang ginawa. Agad na tinanggal ng babae ang teknik na ginamit ni Joe Fan kay Dandan, at nang mawala na ito, nagulat si Dandan at hindi niya alam ang nangyari. Nahiya siya dahil wala na ang iba niyang damit, at pinagalitan siya ng kanyang master, sinabihan siyang nasa ilalim siya ng panlilinlang. Tinanong ng kanyang master ang ating bida kung bakit niya ginamitan ng demon technique si Dandan. Sinabi rin niya na kung gusto niyang maging asawa si Dandan, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili gamit ang kanyang kakayahan at hindi sa ganitong paraan. Kaya seryosong tinanong niya ang ating bida kung bakit niya ginawa ang ganitong kasamaang paraan. Naging seryoso si Joe Fan dahil isang Heavenly Master ang babae, at nalaman niya agad ang skill na ginamit niya kay Dandan. Ngunit agad niyang sinabi na tama ang sinabi ng babae, ngunit hindi siya naparito upang maging asawa si Dandan. Ginawa lamang niya ito upang turuan ng leksyon si Dandan. Nainis si Dandan nang marinig ito at sinabihan ng kanyang master na huwag pakinggan ang paliwanag ng taong ito. Hiniling niya sa kanyang master na parusahan ang taong ito dahil pinahiya niya ang disciple ng House of Flower. Ngunit bigla siyang pinagalitan ng kanyang master at pinatahimik. Sinabi ng kanyang master na kung ipagpapatuloy nila ito, magiging katatawanan lamang sila sa harap ng mga tao. Binalaan din ng master ang ating bida na ang paggamit ng ganitong teknik sa kanilang teritoryo ay pinagbabawal, kaya hindi na dapat itong gawin sa hinaharap. Dagdag pa niya, kung gagawin ito muli ng ating bida, siya mismo ang huhuli sa kanya. Pagkatapos nito, nilapitan ng master si Xiaowan upang humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang disciple. Pinangako rin niya na pagdating nila sa kanilang mansyon, paparusahan nila si Dandan dahil sa kanyang ginawa. Nagbigay ng paggalang si Xiaowan at sinabi na hindi na kailangan pang gawin ito. Pagkatapos, umalis ang master at dinala si Dandan. Ngunit bago pa man siya makalayo, muli niyang tiningnan ang ating bida. Nabahala si Joe Fan dahil sa tingin niya, alam ng babae ang tunay niyang pagkatao, ngunit natigil ang pag-iisip ni Joe Fan nang marinig niya ang boses ni Tianba. Nagpasalamat sila sa kanya dahil sa pagligtas niya sa kanila. Hindi ito pinansin ni Joe Fan, sa halip, tinanong niya si Tianba kung sino ang babae. Agad na ipinaalam ni Tianba na siya ang master ng unang tower sa ika-15 palapag, si Qin Kai Ching.
Naging seryoso ang ating bida at naisip na mataas ang cultivation ng babae dahil siya ay Tower Master. Nagtaka si Joe Fan kung bakit hindi inilabas ng babae ang kanyang pagkatao sa harap ng mga tao. Naisip niya na maaaring takot ang babae sa kanya. Sinabi ni Tienba na mukhang hindi na niya kilala si Song Yu dahil sa ginawa niya. Ngunit biglang sinabi ng ating bida na marami pa siyang kailangang gawin kaya aalis na siya. Nagulat si Tienba dahil parang iba na ang kaibigan niya. Habang naglakad palayo, natuwa ang ating bida dahil mukhang magiging maganda ang kanyang pagpunta doon.